Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Mukhang may panunuya sa tanong ng mga Saduceo. Malinaw na sinasabi ni Lucas, tutol sila sa pagkabuhay. Ganoon pa man, ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyon para ipaliwanag sa kanila ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ipinakita ni Jesus na wala ng pamantayan sa kaharian at sa piling ng Diyos sa kalangitan. Hindi na tayo mahahati o magkakalamangan sa antas ng karunungan, kayamanan o itsura ng mukha't hugis ng katawan. Sa halip, magiging kapantay na tayo ng mga anghel na patuloy na nagpupuri sa Diyos at nakatuon na lamang sa kadakilaan ng Diyos. Nawa, kahit sa mundong ginagalawan natin ngayon, mawala na ang paglalapat ng mga pamantayan na siyang sumisira sa atin dulot ng pagmamataasan at paglalamangan. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos na nagsisikap makarating sa kanyang piling sa kabilang buhay. Paano mo maipapakita na isa kang tunay na kapatid sa pamilya ng Diyos?